Update po tayo sa bagyong Ophel na mas lumakas pa habang papalapit sa Luzon. Kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ms. Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Miss Veronica, gaano nakalakas ang Typhoon Ophel at anong direksyon ang tinatahak nito sa ngayon? Ito nga pong si Ophel ay kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 485 kilometers east-northeast ng Daet, Camarines Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west, northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Bukas po, inaasahan ho ba natin na magla-landfall ito? At anong probinsya ba ang dapat talaga hong maghanda? Opo. So inaasahan nga natin by tomorrow afternoon, posible nga maglandfall itong si Ophel sa may Cagayan or Isabela area po. So kailangan, kahit po nakalabas na nga yung Sinica, kailangan hindi pa rin pwedeng makampante yung mga kasamahan natin sa may Northern Luzon dahil may mga banta pa nga itong si Ophel na paglapit, mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan din. Opo, parang may mga nababalitaan po tayo, mismo mga taga-Pag-asa nagsasabi, since 1995, parang ngayon lang nila na-experience o nakita na pare-pareho ho yung tinatahak na mga lugar, plus of course, sunod-sunod ganito karami. Ano ho ba ang eksplanasyon dito? So, nakita nga natin na nagkaroon ng may marami mga bagyo na na-form east ng bansa natin. So, sa ngayon, although hindi pa tayo nasa La Nina season, pero naka-La Nina alert na tayo. So, possible na mainit. Kapag naka-La Nina kasi, mainit yung dagat na malapit sa atin. So, ang nangyayari, maraming na-form na bagyo. And then, yung mga weather system kasi na nagsisteer ng mga bagyo natin, halos hindi kumikilos, nandun pa rin sila sa almost the same position. Kaya yung mga areas na tinatahok ng mga bagyo natin ay halos the same din. Okay. Meron din daw issue no, na sinasabi na dahil wala pang deklarasyon ng ating amihan, ito rin ay sana makakatulong no, para mataboy sila patimo. Gano? Ano ho ba ang nangyayari? Bakit parang sa ating pong experience, diba, November, kalagitnaan, meron na tayong amihan pero ngayon wala pa? Opo. So isang possibility na nangyayari bakit wala pa ring amihan dahil nga nagiging sunod-sunod yung mga bagyo dahil ang amihan ay high pressure pumupunta sa mga low pressure system. So dahil may mga bagyong dumadaan sa atin, imbis na makadiretso yung northeast na makapenetrate sana sa atin, pero ito dumidiretso papunta sa mga bagyo which are mabababang pressure. So imbis na diretso sana sa atin, yung malamig na hangin ng amihan, mas napupunta sila sa area kung nasan yung mga bagyo po natin. Ito ho ba'y parte na ng climate change kaya ganito na? Ngayon po kung titingnan po natin as climate change, marami pa po tayong mga study na kailangan gawin, although hindi naman po talaga normal yung naranasan po natin. Alright. Parehong dami ho ba ng ulan ang inaasahang idudulot ng bagyong Ophel kumpara po sa bagyong Nika? Opo. So kung kay bagyong Ophel, so kay Nika may mga characteristics nga na halos magkapareho itong si Nika at si Ophel. Una pa nga lang sa kanyang tatahakin. Pero itong si Ophel, may mga malalakas rin naman tayong mga ulan na inaasahan halos kapareho sa Cagayan, Isabela at Catanduanes ngayon. And by tomorrow, intense rains na sa may Cagayan, Isabela, heavy to intense, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and then moderate to heavy na mga pag-ulan sa may Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet at Ilocos Sur. Okay, pero ito hong sinasabi natin ngayon, si Ophel, mabilis ba siyang lalabas parang si Nika o magtatagal ho ito sa takbo ngayon? Opo. So nakikita natin sa ngayon may kabilisan siya nasa around, or sakto lang yung speed niya nasa 20 kilometers per hour. Pero sa mga susunod, posibleng ma-retain niya yung 20 kilometers per hour, pero around November 15, pwede itong bumagal at umabot ng around 15 to 10 kilometers per hour. Ang nakikita natin, yes po. Mabagal yon. Ibig sabihin, pwedeng tumambay itong si Ophel? Opo, pero around November 15 naman, ito ay nasa may bandang extreme northern Luzon area. Kaya kailangan pa rin mag-ingat mga nasa may northern Luzon, lalo na sa mga nasa extreme northern Luzon area po. Okay. Na paglabas po ni Ophel, asahan ba natin na papasok pa rin itong si Manny, no? Or sa international name po yan, pero pagpasok si Pepito na siya. Ano ho ang ating aasahan naman? Opo. Itong si Pepito ay posible na nga din pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility
by tomorrow. Base nga din sa ating latest na forecast track, ay posible rin itong lumapit din sa ating bansa. So kahit paglabas nitong si Ophel, may binabantayan pa rin tayong bagyo sa loob din na ating Philippine Area of Responsibility kasi bale by tomorrow, posible na nga pumasok si Ophel at posible nga rin umabot rin ito ng typhoon category paglapit, and then nakita natin base sa ating latest track, posible itong maglandfall eastern section po ng Luzon. Dahil mahaba pa, so may mga possibility pa po ng mga changes. Okay, pero hindi naman ito magkakaroon ng interaction, parang yung Fujiwara, di ba, na papalabas itong si Ophel, papasok naman itong si Pepito. Wala naman ho tayo nakikitang ganoong senaryo. So ngayon naman po may kalayuan pa rin po itong dalawang weather system po na ito. Kung ma-maintain po nila yung track nila ngayon, possible na low chance yung interaction nila. Pero if ever na magiging masyadong mabagal si Ophel at masyadong mabilis Yun nga itong po. si Manny or si Pepito, hindi po tanggal yung possibility na interaction. Ay, so pwedeng ibalik ni Pepito si Ophel sa Fujiwara, ganun din ho, ano? Kung Magiging magpang-abot po mabagal. sila. Pero nakita naman po natin na tuloy-tuloy pa naman po yung possible na paglabas nga ni Ophel sa mga susunod na araw. Alright, at tayo ho ay magdadasal na sana walang maging mapaminsala sa mga bagyong ito. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update na yan. Ms. Veronica Salamat. Torres ng Pag-asa.